We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marhay na hapon mga kapuso, uni na ang Balitang Bicolandia. Hatod miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatod nin mga baretang mayong pigkikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live halidigdi sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Kate Dolovieres. Mga patrabaho sa alternate routes o shortcut sa Naga City, resulta kan magabat na bulos kan trapiko sa pirang mayor na tinampo. Magabat na bulos kan trapiko sa syudad, piglalaomang madurar pa hasta sa bulan ni Disyembre. Uyan report ni Chris Novello. Apuera ka napapalawig na oras sa biyahe. Huli kan traffic paglawag sa syudad ni Naga urog na sa parte kan rotonda. Nadugangan man subot ang gastos kan jeepney driver na si Darwin Ayin, urog na sa krudo. Alaga din huli ta kaipuhan magkayod asin mga ibang maagihan, kaya may man subot sindang magiginibo. Kunyan, abala baga pag nagbibiyay pasahero. Ang kalbare ni Darwin na sinibapang motorista na nagdalog sa mga mayor na tinampo sa Naga City, posibleng magdurar pa subuot hasta sa bulan ng Disyembre. Ini makalis magkasabay-sabay ang mga patrabaho sa mga alternate routes sa syudad. Kaya ang resulta, natitipon subot ang mga ini sa Concepcion Grande, Concepcion Pequeña, Magsaysay Avenue asin iba pang mayor na tinampo sa syudad. Tano ta magkakaigwang pagkabat ang ang Concepcion sa Magsaysay dahil sa mga dating nag-aagi sa shortcut kang Cararayan del Rosario, sarado po ngunyan ang tinampong ito. May mga interbensyon naman subot na ginibo ang Public Safety Office nga ni magian-gian ang bulos kan trapiko, siring kan pagpapaagi sa mga pampasaherong bus sa Almeda Highway as in striktong implementasyon kan truck ban ordinance. Piglalaom man na mas pang magabat ang bulos kan trapiko, pagabot kan holiday season kun kaya nakatala man makipag-coordinar ang PSO sa manay lain establishmento sa laog kan syudad. Kaya banan si Jovel Ubiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, padagos ang paghiro kan low pressure area, paparani sa laog kan Philippine Area of Responsibility. Huri ining nanotaran sa rayong 1,295 kilometers, sirangan kan Southern Mindanao. Sigun sa pag-asa, posibleng maglaog na ini sa PAR sa aga o sa mga masunod na aldaw. Day man pigahali ang tsansa na dagos ining magin bagyo. At siya nabanggi o sa aga, posibleng magpuunang mamatean ang epekto kan trough o extension kay ni sa eastern portion kan Visayas asin Mindanao. Piglalauman man ang mauran na panahon sa pirang parte kan nasyon huli sa shearline asin duros amihan. Basado sa datos kan Metro Weather, may tsansa nin uran sa pirang parte kan Camarines Provinces, Albay, Sorsogon asin Masbate. Maginandaman po ang mga residente sa natatadang parte kan nasyon sa posibleng pag-uran. Klase sa bilog na probinsya nin Camarines Sur, suspendido ngunya na aldaw huli sa huma nin mga pag-uuran. Mantang Naga City LGU, nagpaliwanag kung taano dain nagpautob nin class suspension. Uyan report ni Chris Novello. Ninhuli sa huma nin pag-uuran sa probinsya nin Camarines Sur. Sinuspendingon niya na aldaw ni Governor Luigi Villafuerte ang klase sa gabos na level sa mga pampubliko sin pribadong eskwelahan sa probinsya. May mga naikurit na kaisubot na pababaha sa pirang lugar sa probinsya na peligroso na para sa publiko. Mientras tanto sa Naga City, normal naman ang sitwasyon sa mga eskwelahan, makalisa daig magpautob ng class suspension ang LGU. Inibasado kay asan laging pagkonsulta kan LGU sa sarong weather specialist kung saan sinabi magiging magay naman ang kamugtakan kan panon sa syudad sa bilog na maghapon. Mayo kitang naresibi na magkakanigong notisya, advisory, hali sa pag-asa. So kumbaga mayong basihan.
Sa ibong kaini, nakamonitor man subot ang syudad sa pigbabantayang raot nin panahon urog na sa posibleng pababaha na darakan mga pag-uuran. Pigsugo naman ang pirang opisina araw kan City Engineer's Office na hilingot ang mga drainages as in SWMO para sa posibleng iwalat ng mga basura pagkatapos kan mga pagbabaha. Kaya banan si Jovel Ubiso, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Dagos nang nakapuli sa saindang residensya sa Iriga City si dating Senador Laila De Lima. Ang mga nangyari sa iyang pag-abot sa iripunta sa istorya ni Jessica Kalinog. Pasado alas 6 kasubanggi kan makapuli na sa barangay San Agustin, Iriga City si dating Senador Laila De Lima. First order of business pagbaba sa lunadan, iyuan paggunting kan natatada na free Laila Now tarpaulin sa may bungad kan gate. Simbolo kan sa iyang paglaya sa halawig na panahong pagtinir sa kulungan. Piglakaw na sa naman kan dating senadora palaog sa saindang harong kung sain sinabat, inabrasahan, asin kinugos siya kan sa iyang mga kaparyente, mga amigo asin amiga, siring man kan piranyang mga taga-suporta. May mga estudyante man gikan sa Zeferino Arroyo High School asin University of St. Anthony na nagtugtog asin maugmang nagsabat sa dating senadora. Masaya po kasi bumalik na siya dito. It's very mind-breaking. For me, it's my first time ever seeing a public figure actually in person. I enjoyed every second of it. Emosyonal, alagad mahihiling man sa lalawgo ni De Lima an ugma sa iyang inabutan sa saindang residensya. Grabe. I'm so overwhelmed with joy. Hindi ko naman talaga expected na marami sila ngayon na naghihintay sa akin. I thought it's just the family, and then ito, mga close family friends, other relatives. So, I'm really so excited now to see my mom. Puntahan ko na muna yung mami ko. Paglaog sa saindang ancestral house, tulos na ining nag-disinfect asin dumineretso sa kwarto kan saindang 91 anyos na ina. Over dinner naman nagkurumustahan sinda De Lima asin iba pang mga kaparyente asin bisita. Ngunya na aldaw ang tinuyuman kan dating senadora, iyuan puntod kan sa iyang ama asin iba pang mga kaparyente sa Our Lady of Fatima Catholic Cemetery sa Iriga City. Naghilingan man sa Naga City sinda De Lima asin dating Vice President Leni Robredo. Magkaibanan man ang duwa na nagpasiring sa Archbishop's Palace. Pigklaro man ni Robredo na ang saindang paghilingan, mayo nin bahid na politika. Personal na mga bagay sa naan sa indang pig-ulayan, partikularmente ang plano kan dating senador sa pagpuli kainis sa Iriga City. She deserves na bigyan muna ng panahon na yung personal affairs niya, ayusin niya. Bago pa man isipin yung mga next steps for the opposition or next steps for the party, mahabang panahon yung ika-catch up niya para sa sarili niya. So siguro sa kanila lang kami mag-uusap kung ano yung halaga nito para sa mga kasamahan. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Ano pong plano mong gibuhon duman sa marireceive mong bonus? Ano lang po, panghanda po ngayong darating na Pasko at New Year po. May 3 college, pambayad na po mga bill sa boarding house, kang mga aki ko. Kung may guwang man Christmas bonus, kung durda ko la, ibabayad sa tuition kang eskwela ko. Pag-graduate na kaya ngunyan. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Natumtum nin kalayo ang sarong-harong sa Barangay Rizal, Viga, Catanduanes. Sigun sa Viga BFP, pasado alauna ni maagahon kan Nobyembre 14 kan mairehistro ang insidente. Huli tagibo sa light materials sa anharong kaya marikas na naglakop ang kalayo. Mayo man ni nakulugan sa insidente, alagad haros nasa 40,000 pesos ang inisyal na danyos na pigwalat kaini. Nagpapadagos pa ang investigasyon kan mga otoridad
Alagad posibleng sa linya subuot kan kuryente nagpuon an kalayo. Nagpagirumduman ang BFP sa publiko na pirming mag-ingat, tanganing malikayan ang mga insidente nin kasulo. Investigation pa sir. Marami may lang kami sir na may mga initial sir na na kuryente sir ang pinagmulan. Pirang lugar sa Naga City makakamati nin maluya hasta mayong bulos nin tubig, puon ngunya na aldaw nin huli kan emergency maintenance repair kan MNWD sa saro kaining pumping station. Kalumaan kan pirang pumping station kan Water District, nagre-resulta subuot sa maluyang water production. Uyan report ni Chris Novello. Ninhuli sa maluyang bulos nin tubig, at trasado ang paglaban ni Marites Arrogante kan Kararayan, Naga City. Abala nga ni sir. Tapos gusto ko, ma-okay ang bulos. Ibalik sa dati. Anharong kaya ni Marites parametro sa naan distansya sa Kararayan 3 Pumping Station na ipigsa sa ilarom sa Emergency Maintenance Repair kan MNWD na nagpuon ngunyan aldaw hasa sa Lunes, Nobyembre 20. Susog sa opisina, may kalumaan naman subot ang tubo kan pumping station na lampas ng sarong dekada puon kan ipatindog kan taong 2010. Sa apat na aldaw nagigibuhong maintenance repair, makakamati ining maluya hasa sa mayong bulos din tubig ang mga konsumidores kan Water District sa mga barangay kan Carolina, Pacol, Kararayan at siniba pang pagtaraid na barangay. Huhulbuton ta po si tubo plus si makina, tariribayan tang mas bago. Tangani pong sa linggo mas makadagdag pa sa volume na pwede tang ikasupply sa tuyang konsumidores. Nanotar man subot ang pagbawas na napoproducer kaining tubig sa 17 liters per second o LPS, gikan sa dating 20 LPS 2 bulan na ang nakakaagi. Naglalao man ang Water District na may babalik man ginari sa dating volume ng tubig o sobra pa, sining kan nangyari sa ibang pumping station. Padagos man ang espuersos ng ginigibok kan opisina, ngani madugangan ng pumping stations, sana nadakol na konsumidor bakos na sa Naga City, alagad maging sapat na banuan sa Camarines Sur na siniserbisyohan kaini. Kay banan si Jovel Ubiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Sa mahal kan Barakalon ngunyan, pirang empleyado hurot na madugangan pa ang sa indang suweldo. 30 pesos na dagdag sa minimum wage kan mga empleyado sa Bicol Region, pig-aprubahan kan Regional Tripartite Wages and Productivity Board as imposibleng maging epektibo sa bulan ng Disyembre. Ang detalye sa report ni Jessica Calino. 12 dekada ng pump attendant sa gasolinahan na ini sa San Roque, Iriga City, ang 29 anyos na si Rostom. Nagpuon subuot siya na 100 pesos na ang sweldo kada aldaw. Ngunyan, 365 pesos na. Alagad sa mahal kan Barakalon ngunyan, pigkukulang pa da ini. Gusto ko na rin mag-ipon ng mag-alikan siya po ganyan. Kasi hanggang nung hindi ko pa man naisipan na mag-ipon ng pera kasi yung kinakapos pa din kahit wala pa akong pamilya o binubuhay na bata. Sa bagong wage order na ipigluwas kan Regional Tripartite Wages and Productivity Board Region 5, nakalatag na makalihis ang mga consultation as in public hearing na pigkondusir sa anom na probinsya sa rehiyon sa nakalihis na 3 bulan na pagkauyunan ang 30 pesos na dagdag sa minimum wage rate. Ini magiging epektibo poon Disyembre 1. One tranche. Kasi nakaraan, 2 tranches kasi medyo malaki yan, 55 pesos. Now, yung increase natin, moderate, actually medyo nasa high-end pa. 30 pesos. One time increase. Beginning December 1, the new wage rate for Region 5 is 395. Miski pa 30 pesos na ang dagdag sa saindang sahod kada aldaw. Dakulang bagay naman subuot ini para sa welder na si Jolan na may tulong aki na pigpapaklase sa kolehiyo as in high school. Depende sa gastos. Sarong aldaw. Kung magastos talaga, kung matipid ka, igwang maipon. Pero pag dahil talaga magtipid, saraktuan, dahil pwede magtipid. Mahalo ng Barakalon. Sa ibong kaini, naglalao man si Tatay Jolan pati na si Rostom na madugangan pakuta nin dawa kadikit pa ang sahod ninda sa kada aldaw. Nganing masustentuhanin mas maray an sa indang pangangaipo asin kan sa indang mga pamilya. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia.
13th month pay kan mga empleyado sa government asin pirang private offices pig-release na kasuudma. Mga otoridad may pagirumdum sa mga mapasiring sa bangko na ma-withdraw kan pinakahahalat na cash incentives. Kung ano iyan, naaramon ta sa pagtutok live ni Chris Novello. Chris? Kate, mga nakamurusdot huli sa halawig na pila alagad kan makabalanse na, nakangirit na ang pirata mga kapuso makalis, i-release na kasuudma ang pinakahalat na cash bonus asin 13th month pay. Kada matapos ang taon, saroan bonus asin 13th month pay sa pinakahalat kan mga nagtrabaho mapapampubliko man o pribadong opisina. Sisay man kaya anday mapapasana all kung ang bonus asin sweldo sinarong bagsakan. Ang resulta, garo box office ang pila sa mga ATM machine kan mga maut ng makaputan ang side ng pinagalan para sa sarong taon. Ngayon lang ako nagpila. Kasi po kahapon may pasok. Tapos pag uwi ng hapon, 5 o'clock, malakas ang ulan. So hindi na ako magpila. Tapos kagandahan ngayon kasi wala kaming pasok. An iba haros perang oras naman subot na nakapila sa mga ATM machine. Mantang an iba naglipat sa iba rin hulitan na ubusan subuot nin dinidispense na cash sa ATM machine. Alaga daw ang naghalat. Worth it man subot ang halawig na pagpila kan mabalanse na asin makaputana ang sa indang cash bonus. Katakod kaini, nagpagirumdaman ng mga otoridad na maging rigmat sa palibot urog na kung ma-withdraw sa mga bangko. Unang-una dyan sa mga ATM machine, then hindi ipagkatiwala ang sa indang mga card sa ibang tao na sinda magpindot. And then pag nagpindot sinda, dapat tatahuban ninda. Kate, susog sa Labor Advisory kan Department of Labor and Employment na dapat maresibe kan mga empleyado sa mga private sector ang sa indang 13th month pay, Kate, on or before December 24. Kate? Chris, ano ba ang posibleng kahampangon kan sarong kumpanya na dai mataon nin 13th month pay sa indang mga empleyado? Kate, ngunyan baga napapanahon na nagre-release na kan 13th month pay ang pirang mga employer. Ang pira, Kate, sa mga pwedeng kahampangon kan mga employer na dai nag-comply duman sa batas bilang pambansa 851 asin Labor Code of the Philippines, pwede silang mahampang dyan kapag di paninda in-release alo na on time ang 13th month pay kan sa indang mga empleyado. Kate? Kasubago nga ni sa imong bareta, sinabi mo na ang iba naka-receive kasabay kan 13th month pay ninda ang cash bonus. Ano ba ang pinagkaiba kan 13th month pay duman sa Christmas bonus na sinasabi? Kate, ang 13th month pay, it applies sa mga private employees, inisi equivalent kan sarong bulan na sweldo. Mantang itong cash bonus para ito sa mga government employees. So yan, Kate, ang pinagkaiba kan 13th month pay asin man cash bonus na sinabay kasuudma pa, Kate, sa payday petsa 15. Kate? Alright, Jos Mabalos, Chris. Sir, na-receive mo na. Ay pa? Anong gigibuon mo naman pag na-receive mo na? Para sa pamilya. Kadakol, sir. Kadakol po. Kaya lang, yun na po nga niya, naka-budget na. So, maugmamang ko mag-receive, pero kaya lang po, sir, sa kadakulan ng pigagastusan. Kumbaga, nakataralaga na po talaga yung marireceive ni. Papambayad ko po sa renta, tapos sa family ko po, magbibigay pa ako sa family ko, tapos sa daily expenses po. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia.
Duwang persona arestado sa magkasuhay na anti-illegal drug operation kan mga otoridad sa Camarines Norte. Si Rosie Nievan nakatutok. Arestado ang sarong lalaki na subuot miyembro kan Ray Gutierrez Drug Group sa kinundusir na buy-bust operation kan mga otoridad sa Barangay Tugos, Paracale, Camarines Norte. Nakuha sa sospek ang kinakarkulong nasa 34,000 pesos na kantidad kan pigtutubudang shabu. Sa ngunya, nasa kustodiya na kan mga otoridad ang sospek para sa maninigong disposisyon. Sa Banuanin Diet sa parehong probinsya, sarong meat dealer na subuot pigigibong sideline ang pagkakaimbwelto sa transaksyon kan illegal na droga ang nadakop man sa operasyon kan kapulisan sa Barangay Burabod. Nakuha man digdi ang pigtutubo ng shabu na nasa 5,000 pesos ang kantidad. Sa ngunya, nasa kustodiya naman kan kapulisan ang nasambitan ng persona. Pinapaalalahanan po natin yung ating mga kababayan na na-engage pa po sa ganitong mga illegal na activities. Sana po ay itigil na po nila yung ganitong hindi magandang gawain. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Di maininigar na sa mga panahon ngunyan, may mga hovenes naman na naiimbwelto sa mga cybercrime na resulta kan salang paggamit kan social media. Sa report kan mga otoridad, kabali sa mga insidente na kinakaimbweltuhan kan mga hovenes, ang paglakop kan mga salang impormasyon, cyberbullying, online fraud, cybersex trafficking, asin iba pa. Iniman ang rason kaya pirming bukas ang Camarines Norte Provincial Cyber Response Team na magkondusir nin mga seminar na obhetong mailikay ang mga hovenes sa siring na mga krimen. Importante man subuot ang tamang paggiya kan mga magurang urog na sa mobile phone activities kan sa indang mga kaakian. Nagpagirumduman ang mga otoridad sa publiko na dai basta isa publiko ang sa indang mga personal na impormasyon huli ta pwede ining magamit sa mga illegal na aktibidad sa social media. Matakot i-report ang cybercrime. Kasi ang epekto po niyan usually ay psychological. Yung emotional. Imagine pag ikaw ay nabully, there are times na mayroon na pumupunta sa amin dyan, mayroon ng sugat. Nasa kustodiya pangunyan kan Station 1 kan Naga City Police Office ang sarong 20 anyos na lalaking makuakutaan na nin police clearance alagad na diskubre sa database na may kinakahampang palan na kaso. May standing warrant of arrest ang lalaki na frustrated homicide na pinaluwas kan sarong korte sa North Cotabato na may re-rekomendang piyansang maabot sa 72,000 pesos. Susog sa istorya kan akusado na nagsayuman ng magampang sa kamera. Kaipuhan subuot niya ang police clearance sa pagkuanin driver's license kaya nagpasiring siya sa naunang bitang hepatura. Naimpormaran naman subuot kan Station 1 ang korte asin nakatala ang i-turn over sa origin of issuing court. Inina ang ikaduwang beses na may naarestong persona na nagkukuakutaan ng police clearance alagad na diskubre na igwapalanin kinakahampang na kaso. Sarong persona gadan sa nangyaring banggaan nin duwang truck sa Sorsogon. Ang iba pang detalye aramunta sa pagtutok ni Chris Novello. Gadan ang saro katao mantang irido ang tulong iba pa sa banggaan kan duwang truck sa Barangay Ginhalong West District, Sorsogon City. Sigun sa report, kinakan kan sarong truck ang balyong linya, rason para makabanggain sa kasabatan na truck. Sa kusog kan impact sarong persona ang binawian nin buhay, mantang tulong iba pa ang nairido. Tulos man na nagresponde ang mga otoridad asin dinalagan sa ospital ang mga biktima. 5 kataon irido sa nangyaring banggaan kan tricycle asin motorsiklo sa Barangay Bautista sa Banuaning Labo, Camarines Norte. Marikasubot ang padalagan kan duwang bihikulo, rason para mawaran inin kontrol na napuli sa aksidente. Tulos man na dinara sa ospital ang mga nairidong persona. Maswerteng may maning nakulugan sa nangyaring banggaan kan duwang tricycle sa Banuaning Bato, Catanduanes. Tulos man na nagkaareglo ng ambuslados makalis ang insidente. Gadan ang sarong soldado kan maaksidente sa National Highway sa Barangay Agoparasyon sa Ragay, Camarines Sur. Pasiring kutaan ang biktima sa sayang trabaho gamit ang motorsiklo kan bigla makalaw sa sayang linya ang kasabatang truck na napuli sa madugong aksidente. Na ang pangsakasyong reckless imprudence resulting to homicide ang driver kan truck. Ini si Chris Novello, Balitang Bicolandia. Marian Rivera asin Heart Evangelista nagkaayos na sa tabang kan sa indang mga pamilya asin amigo. Uyan report.
Liwat na pigbukasan ni Marian Rivera asin heart evangelista an sa indang mga sadiri para sa pagbabalikan sa indang relationship. Naging dalan subuot sa indang pag-reconnect ang kanya-kanyang close friends asin family. Sigun kay Heart na aapresyar niya subuot si Marian huli kan strong character kaini asin mabuot na pag-uugali. Simbag man ni Marian marhay subuot ang matuninong asin maugmang pagbuhay ngunya na panahon. Makakaiba na naman sa action-packed series na Black Rider si Herlin Budol. Gagampanan niya ang karakter ni Pretty na sarong manikuristang mapinadangat, alaga da ipigtatratar ning tama kan sa iyang agom. Sigun pa sa iya madrama ang istorya kan sa iyang karakter na mabibisto na soon sa serye. Madadala ng Black Rider tuyong 8 PM sa GMA Telebabad. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, 39 days na sana, Pasko na. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hali sa man iba-ibang rehiyon. Mabalos sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, maging sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabikolan. Ako si Kate Dalovieres. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na puwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.